So, yung nahulog na siya, tinakbo ko sa taas. Ma'am, si James ko nahulog. So, bumaba ako. Sigaw siya ng sigaw. Ma'am. Tapos pagkuha ko sa niya, Mami, sorry, hindi ako makakapasok bukas. Yung pa, na sinabi, may ganun pa siya. Siya sumandal. Yes, gumanon siya. Oo. Tapos, yun, nahulog siya rin. Oo. Buti, nakakayanan niyo pa rin tumira dito sa lugar kung saan nangyari yun. Oo naman. Iba ang Diyos pag siya na yung pinakilos mo. Iba talaga. Yun talagang, yung sinasagot niya sa dasal mo, beyond human, understanding. Testing. What's my name, tita? Diyos mo. Nakakatuwa naman. Oo, diba? Naging bahagi po sila ng buhay natin araw-araw sa telebisyon. At kukumustahin po natin si Miss Tony Rose Gaida at ang kanyang inang si Tita Rosa Rosal. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Ang ating guest natin ngayon ay si Miss Tony Rose Gaida. Hi, Julius. Hi, Tony. Magandang araw ho sa inyo lahat. Welcome to our channel. Ay, naku, thank you. Ako, sinusundan kita, Julius, ha? Wow, talaga naman, ha? Thank you. Kamusta ka na ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? Mami ko. Okay. Mami Kamusta ko, si Tita yes. Rose? Okay naman ang mami ko, but she's 94 years old. Yes, and everything about her is, kaya lang, I was taping noon, nabali yung hip niya. Okay. Pag uwi ko, parang hindi siya makalakad because of her hip. Yung may nangyari sa hip niya. So parang yun, naging siya, yung hindi masyadong mobile. Kaya medyo madalas na kaya. Si Mami? Hindi, yes, mostly in bed siya ngayon. But it's her hip talaga. Testing. What's my name, tita? Diyos mo. Nakakatuwa naman. Oo, di ba? Nakakatuwa naman, ma'am. Tita, sino siya? Kapatid ko, Tony. lagi ka raw, kapatid. Minsan? Minsan nanay ako. Oo. Minsan Bira kapatid. yung anak. Oo. Dito ako. Si Mami, oh. Tita Rose. Yes. Do you still remember your first movie? What was your first movie? Hindi mo na alam. Ako hindi ko rin maalala eh. Smile niya sa'yo. Oo nga. Alam mo, amazed ako. Nakilala niya ako, ha? Oo. Diba? Grabe. Pero ako hindi niya kilala. Hindi niya ako nakitang busy. Tita, say hi to your fans. Hi. Hi to your fans all over the world. Hi, fans. Fans mo. Mga fans. Hi, Mga fans mo. Happy New Year. Happy New Year. Pwede. Kamusta naman ang memory ni Mami Rose? Ay, nako, minsan daig pa ako noon. Sige noon, ma'am, buti ka pa naaalala mo yan. Oo. Siya talaga, sabi ko, siguro because she's a reader. She reads a lot talaga. And talagang she really made sure nung bata ako, wala pa ako sa school, siya nagturo sa akin magbasa, magsulat. But of course, stricta yan. Talagang But yun, she's a reader. Kaya siguro up to now, yun talagang yung memory niya. Although, syempre, I mean, at 94, ako nga, ilang taon lang ako. Naku, Grabe. iniisip ko ano nga ba yung nangyari kahapon. Diba? Oo. Major achievement na yun, no? At 94. Yes. 94. At nakakaalala pa siya ng ng mga nakaraan. And for those of you na gusto makita yung mga trophies niya, they're all nasa blood bank sa port area. Nandun na? Nandun. Parang parang museum Shrine, na siya, parang gano'n, Nakikita niyo, ang dami. Sabi ko, ma'am, ano pa bang award hindi mo nakikita na nakukuha? Ako yung mga award ko lang sa school, mga Miss Neat. Anong fondest memories mo sa kanya? Yung something na hindi mo makalimutan? Hindi ko makalimutan because my mom is very masinop. Okay? And although kahit papano, yung she didn't spoil me.
And she made sure of that. Kahit only child ako, she could have, afforded to give me this, give me that, but she did not. Kagaya nun, I only had 2 pairs of shoes. 2 lang ang sapatos ko. Isang pang simba at isang pang school. Greg shoes, yung pang school, di ba? Walang kamatayang Greg shoes. Yun. Tapos yung isa, charcoal. Charol. So, ayun. So, yung nakikita ko, yung mga classmates ko, mami ko, hanggat hindi sira, hindi talaga ako bibilan yan. Yung kailangan bagong school year, bago lahat. Siya hindi, hanggat hindi masira yon. So nakita ko, ang ginawa ko, blinid ko yung shoes. Tapos sabi ko, Ma'am, sira na yung shoes ko. Tapos sabi niya, naku, kawawa naman anak ko. Dahil akin na nga yung sinulid. Tinahi niya, nilagyan ng pentel pen, pinasuot sa akin. So sabi ko, okay. Tapos ang tagal pa bago nasira until talaga natanggal na yung buong swelas, doon lang niya ako binilan. But titiisin niya ako talaga. Tapos there was a time naman noon, pinagsusundo sa akin yung lumang Ford na kotse, na siguro classic na talaga ngayon. Nahihiya ako kasi modern yung mga kotse ng mga classmate ko. So, ang nagsusundo sa akin nun was my lolo. Oo, stepfather ng mami ko. Yun talaga, mula kinder up to kinasal ako, siya naghatid talaga sa akin, lolo ko. Galing naman. Yes, so he used to make me hatid sa school. So, nung nakita ko, bago yun sa mga classmates ko. So, sabi ko, Tay, magpa-park kayo yung malayo, ha? Sabi kong ganyan. Para hindi makita. Para hindi makita. So, gano'n. So, pagsundo sa akin the next day, nalaman mami ko, pagsundo sa akin the next day, of course, hindi ko alam itong plano nila. Naglalakad kami ni tatay, so parang ang tagal-tagal. Sabi ko, di ba, ang liit ko pa noon na puting-puti, pawis na pawis ako. Sabi ko, Tay, saan pa kayo nag-park? Parang ang tagal. Tapos sabi niya, ay, hindi pinadala ng mami mo yung kotse kasi daw kinahihiya mo. Oo, kaya nasaktan siya noon, sigurado. Maglalakad na lang tayo, tapos banda doon, sasakay na lang tayo, magpa-public na lang tayo. So doon natuto na rin ako, don't complain, whatever you have. But talagang, these things na in-instill sa akin ng mami ko, hanggang ngayon dala ko, because yung kumbaga sa parang, pwede mo akong dalhin kahit saan. Hindi ako, ito, ganito, ito mayaman to, ito mahirap. Hindi. Yung the secret of contentment. Oo, yung be thankful for what you have. Don't look for what you don't have. Hindi naman kami super well-off na mga milyonaryo, bilyonaryo, hindi. But talagang we lived a decent life. Yun talagang my mommy worked hard for whatever she had. Bakit siya na-attach sa Red Cross? Anong storya nun? Yung storya daw nun was may nakita siya nung bata pa siya. He was 19 yata nun. Yung parang may nakita siyang bata na kailangan ng dugo. He was parang nag-aagaw buhay. Tapos nung nakita niya nun, nilagyan ng dugo, biglang nabuhayan. So sabi niya, yan ang gusto kong pasukin, Red Cross. So yun, so that's what inspired her. So at 19 years old, she was at the peak of her career pa nung time na yon. I guess so. Kasi diba? 19 eh. Nung maliit ako, hindi niya sinasabing artista siya. Oo. Tapos nung maliit daw ako, sabi ko, kasi pag papakainin ako sa school noon, nagkakagulo yung mga tao. Sabi ko, nagkakagulo. Sabi ko pa noon, Mami, sabi ko, sana you're as popular as Laila Benitez. Simple lang, siguro hindi ka pa buhay noon. Hindi ka pa buhay noon, Laila Benitez. So hindi ko alam na artista pala siya. It was only later on. Because, number one, ayaw niya na pumasok akong showbiz. Noon, ha? Because yung alam niya na mahirap tong buhay natin, di ba? Yung parang today you have a job, tomorrow hindi mo alam kung gano'n. She should know, kasi she gano'n should siya, know, di ba? yes, oo. So, ayun. So, parang she tried to protect me talaga from the limelight. Oo. So, mga ilang taong ka nung nalaman mong sikat pala yung nanay mo? Siguro hindi naman katagalan. But nung nagtataka ako, bakit nagkakagulo pag pupunta siya sa school para bigyan akong lunch? Ay, naku. Nagpapa-autograph yung mga tao? Nagpapa-autograph. Tapos yung pala, sabi niya, Tony, I'm a well-known actress, I'm ganyan. Mami ko kasi mahilig yan sa storytelling. Even with what happened, well, sabagay, we might get into the topic later sa kanila ng daddy ko. Yung basta may kinikwento siya sa akin story about this little girl na iniwan daw ng dad.
Yung pala, little did I know, that little girl was me. Oo. Lagi niya kinikwento yun. Yes, lagi niya kinikwento sa akin yun. Parang isa sa mga bedtime stories namin. Awang-awa ko dun sa little girl, ako na pala yun. Oo, ako pala yun. So you never got to meet your dad? No. She really kept me from parang hindi na magulo yung buhay ko. Hindi na ako maguluhan. Kasi first of all, lumaki ako walang dad. So, pagkapanganak ko, wala naman ako nakitang dad, wala naman So, nasanay ako sa ganun. Wala kang Stepfather? Hindi, wala. No, wala ka point sa life mo na parang may kulang eh. Parang Meron. you have to know kung sino yung Meron. kung saan ka nang galing. Oo, kasi nung mga first communion namin, ganyan, parang kumpleto yung set ng mga pamilyang nagpupunta sa mga classmates ko. May daddy sila, may mommy. Tapos sabi ko, Mom, why don't I have, a dad also? Tapos sabi niya, Tony, that little girl is you, the one I was telling you about na iniwan ng dad niya. Because they were married yata for a short period of time lang. And then they separated. So siguro talagang malaki yung dagok sa puso niya noon. Oo, yung talagang hindi niya talaga makalimutan. Although she has forgiven my dad. But how did you reconcile yung how were you able to reconcile yung feelings mo na you were in search of a father pero hindi mo siya nakita? Wala. I just learned how to grow up with it. Talaga? Oo. And then of course, I had, iba pa rin syempre yung may mga uncles ka, may mga pero iba pa rin. Kasi nagkakaroon ka ng, I don't know if this happens to every child who grows up with a single parent. Pero nagkakaroon ka ng insecurity kahit papano. Oo. Kahit wala pa talagang kinikwento sa'yo, meron kang built-in insecurity. Oo, na gano'n. Na parang, ba't ako iniwan? Ba't gano'n parang, am I not good enough? Did you ask your mom yung mga questions na yan? Yes, I did. Oo. sagot Tapos sabi niya, Tony, you were not naman the perfect daughter, but sabi niya, it was me. Yung kumbaga siya daw yung iniwan. Because parang, my dad, yung pala nasa limelight na siya noon. Parang he couldn't take her popularity noon. So he was an actor also? No, he wasn't an actor. He was a fighter pilot. Pero ano ba yun? Talagang babaero yata talaga. Talagang... Were they married? Yes, they were married. Oo. He's American, right? He's American. He's Polish-American. Oo. Alam ko, patay na. He passed Kasi away. tinawag sa akin nung they had this mutual friend. Her name is Norma King. Tinawag sa kanya, Rosa, sabi niya gano'n, si Wally. Wally ang tawag sa kanya. Actually, he was known here kahit paano eh. Kasi parang tawag sa kanya, Clark Gable of the Philippines. Pakita ko sa iyo mamaya yung picture. Oo, Clark Gable daw ng Pilipinas. Parang actor ang dating, ang dating niya. Oo, may dating naman. So hindi kayo nakausap sa phone? Walang gano'n? Hindi, walang gano'n. Hindi, wala. Never. Ilan ba kayo magkakapatid? Ako lang, only child lang ako. Only child ka? Yes. In fact, every time buntis yung auntie ko, umiiyak ako sa mami ko. Sabi ko, Mami, why is Auntie Carrie pregnant? How come you're not pregnant? Sabi niya, Tony, I cannot do this alone. I cannot do this alone. Sabi niya ganyan. So yun, nakalakihan ko na rin na my mom will never be pregnant again. Oo. So never siya nagkaroon ng relationship after that? After kay Wally? Of course, she had a lot of friends. She had a lot of male friends. Especially yung pagka yung darling siya ng Red Cross eh. Yes. Yung pag kumukuha siya ng dugo, yung mga kinukunan niya, mga Amerikano, mga gano'n. Dami rin lumigaw sa kanya, daming umakyat ng ligaw sa kanya. Nakikita mo yun, Oo, nakikita ko yun. Yung isa nga, naka-Mustang pa na blue. Naalala ko pa yun, oo. May mga celebrities din? Wala akong nakitang celebrities. Oo. Puro para mga expat yung Yes, yung mga oo. lumiligaw. Oo. Anong reason daw niya? Bakit hindi na siya nag-asawa ulit? Baka na-trauma. Na-trauma siguro. Kasi talagang to this day talaga, she talks about my dad. Parang, may something may lalim eh. So siguro talagang, she really got hurt. Oo. Grabe, no? Kaya ang ginawa na lang niya, she threw herself sa Red Cross, imbes na mag-asawa ulit, mag-aalaga pa siya ng ibang trabaho tao. na lang. Oo, puro trabaho na lang. She dedicated her life talaga sa Red Cross. So, at 19 years old,
she involved herself dito sa Red Cross. Yes, yes. And since then, hindi na siya umalis. Dire-diretso yan. Hindi na siya umalis. Dire-diretso na siya. So, gano'n na siya katagal sa Red Kung Cross? hindi lang siya, Andun pa rin? ay oo, nandun pa rin siya. Ba't hindi ka nag-involve? Kumbaga parang ikaw yung pinalit niya doon sa Red Cross. Hindi naging White Cross yun, hindi. So, nangupas yung red. Hindi. Actually, kasi siguro I've seen so much of the Red Cross. I don't know, no? I mean, I'm still alive. I don't know if later on, I would get involved, ganon. But then, sa akin naman kasi, iba naman yung calling ko. Yung parang ako I'm more of a listener than yung talagang yung hindi kagaya ka. active participant. Siya talaga yung active siya. Ako naman yung lagi ako sa background, nakikinig sa mga problema ng tao. Kaya ako bininyagan ni Joey ng Attorney Rose. Dahil Lagi ako nakikinig ng mga problema ng mga tao, tapos counselor ka. Counselor, ganon. Tapos may siya yata nagpauso na ko ng law school na attorney. Alam mo ba, naniwala ang tao. Alam mo naman si Joey, pag may sinabi talaga, stick talaga sa tao. Ang galing ni Joey talaga. Tapos dun sa pagtapos namin ng show namin, may tumatakbong babae. She broke the line. Ay, di, lalaki. May babae rin na sabi niya, ma'am, nire-rape ho yung kapatid ko ng ganito. Sabi niya, di ba attorney kayo? Sabi ko, naku po, hindi ako attorney. Sabi ko, ganyan. Pero ayun, sabi ko, Joey, dumadami na yung mga kaso ko. Huwag mo na sabihin na attorney ako. So, tumigil na siya? Tumigil na siya doon. Tapos pati dito, may nagsulat sa akin na thinking that I was a lawyer. Up to now? Oo, up to now. Tumatak talaga, no? Tumatak. Tapos sabi ko, teka, baka it's not too late na mag-aral ng law. Pero ako loka. Ano tinapos mo sa college? Bachelor of Science in Management. Management? Yes, BSc. Oo. Eventually, napunta ka rin sa showbiz? Oo. Na ayaw ni Mami? Ayaw na... Paano ka napasok sa showbiz? Anong unang-una mong project? Ang una actually noon, kaya niya ako pinayagan noon, she had this family show na yan ang misis ko. Yan ang misis ko. It was like... parang Cosby show na family show parang talaga. Parang Janet Marcia, gano'n? Parang gano'n, na kwan. Yun, umano rin yun. Nag-pick up din yun, yung show na yun. Ronald Remy ang kasama niya. Tama. Siguro, ewan ko kung buhay ka na noon. Naalala ko yun, napapanood ko yun ng bata ako. Gano'n. Ronald Remy. Ronald Remy, siya. Tapos Joseph Sitangco. Tapos ayun, they had that show noon. Tapos she would guest me every now and then. So, yun lang. Tapos, pinayagan niya ako mag-commercial. Pero hindi pa showbiz noon. Pero yung yan ang misis ko, every now and then, lalabas guest ako, hanggang sa, parang nagkaroon na rin yata ako ng permanent kwan doon. Pero yun lang. Yun lang yung show. And then, from then on, yung nakikita ako sa TV, ayun, they started calling me for Ariel to do yung mga morning show. Ariel Ureta to do morning show. Alam mo naman si Ariel, naku, love din ng bayan yan eh. Oo, kasi... Parang si Chiki doon din, di ba? Yes, unang nagsimula sa show ni Ariel. Oo. So doon, nag-ano ka doon? Nag-host ka doon? Nag-host ako, host. Tapos meron na yata akong segment or something. Basta kasama si Ariel. Which came first? Yung pagiging kamay girl mo? Kamay girl, oo. Or yung kay Ariel? Yung Kamay Girl. Paano ka na-discover doon sa Kamay Girl? I was, I think, mga 15 or and they saw me, pero they felt I was still too young. Kasi in-interview yata ako ng big boss ng Procter & Gamble noon. Tapos parang sinabi, something to the effect na, parang she's too young, yung parang uutusan ko to sa grocery, hindi para magkamay girl, pero para bumili ng grocery ko. Kasi nga, neneng-nene pa ako noon, naka-bobby socks ako, naka-ano. But eventually, parang inantay nila ako medyo mahinog ng konti. And then they got me. Kasi they were eyeing me because my mom was also a kamay girl before. Oo, kamay pa nga. Kamay. Ngayon. Noon kamay. Kamay kami. Oo. Tapos nung nagkaroon naman ako ng commercial after that, Iko naman. So from kamay to paa. Iko floor wax. Iko floor wax. Tapos ang kanta pa namin noon, Iko ang mahal ko. Iko.
Yun. Sabi ko, from kamay to paa. So, na nagmo-model ka na, nakikilala ka na ng mga tao? Yes, oo. Yun na. Pero to this day, alam mo, meron pa rin na I watch you on kamay. Kamay commercials. Oo. Yun. Nostalgia, guys. Oo. Binabalik tayo ni Ma'am Tony sa nakaraan. Grabe. Hit back. Oo. So, after Ariel Oreta, ano pa mga ibang shows ang hinawakan? Movies, wala? Movies hindi. Okay. Meron isa, kaisa-isa, na Wana Kusei. Parang silent movie. Ganun nakatagal? Hindi naman siguro. Silent movie. Kasama ko ba dun si Bert Tawa Marcelo, pero all-star cast yun. Bert Tawa, silent movie? Silent movie. Anong maririnig yung tawa? Ewan ko. Basta nagawa nila ng paraan kasi yung doon, yung labas ko doon, parang they get snippets of saan ka nakilala. Nakatumatak sa'yo na show is Lunch Date. Yes, Lunch Date. Because that was my talagang big break. Oo. How were you able to get into Lunch Date? Ganito, I was giving my testimony because I had my dark days before. And then, nung naka-recover na ako, and then, yung sinuko ko na yung buhay ko sa Diyos, so, I would do testimonies. Apparently, my very first testimony was at the Men's Full Gospel sa Makati. And it so happened that was watching, yung taga Channel 7, he called me, tapos sabi niya, I'm cooking up this noontime show. Sabi niya, would you be interested in hosting it? This is a daily show. Sabi ko, naku, daily? Sabi ko, kung yung once a month, nininervyos ako, lalo naman tong daily, ano sasabihin ko? Sabi ko gano'n. But then, sabi ko, okay, I'll give it a try. Sabi kong ganyan. And then ayun, the rest is history. I tried it and I liked it because I was just myself. And and even the mistakes I would commit, nadidisappoint ang tao pag hindi na ako nagkakamali noon. Kasi noon nagkakabulol-bulol ako noon. Mas gusto nila yung ganun? Mas gusto nila yung nabubulol ako. Ang kasama ko noon, unang batch, Chiki Olman. Yes, I saw her interview. Ganda-ganda rin pala ng story niya. Ang dami ko rin na, ganyan pala nangyari. Ayun, si Chiki, Rico J, Orly Mercado, Chiki, myself, apat kami. Wala pa si Randy? Wala pa si Randy noon. Second batch na siya noon. Okay. Oo. Nag-reformat kami. Doon na pinasok si Randy and Lito Pimentel, who is such a jewel also. So, na-witness mo yung paggano ng mga fans. Kasi Randy is, Randy, at the phenomenal peak, talaga of his career noong time na yun. Talaga, grabe. Oo, super grabe sikat. Talaga, oo. Post ako ng post, tapos biglang, thank you ha, hindi pala ako yung kinukunan. Si Randy pala yun. Ayun. So, talagang kasikatan ni Randy yun talaga noon. Oo. Hindi kayo, na-develop sa isa't isa as co-hosts ni Randy? Of course, meron din yung syempre crush. Tuksuhan, gano'n. Crush din. Crush? Yung natutuwa ka sa itsura niya, sa talent niya, at gano'n din siguro, vice versa. Pero, hindi namin tinuloy, hindi namin inlaw, because mas importante yung relasyon namin sa TV. Kasi pagka yung mag-on kayo, lalo ako, super selosa ako. Dahil di ba, lumaki ako, walang tatay, di insecure ako. O di ba, tumingin lang sa ibang babae, parang, ano yan, yung ganyan, di ba? So sabi ko, hindi mag-work ito. Pag nagkaroon ng kahit na any form of So yung pinatay namin, at kahit papano, we just concentrated on having fun in the show and developing our craft. 7 years din siya, tapos yun, yung tinatawag na 7-year itch, ito 7-year ditch, kasi tinanggal kami. So ngayon, paano ka kinuha ng Itbulaga? Ang Itbulaga, kasi meron na kaming parang inabsorb na yata Pagka wala nung Lunch Date, parang after a few months, kasi nag-guest din ako paminsan. Tapos they asked me if I could do once a week muna, which I did.
Umabot pa nga sila Si Joey sa... ba kumuha sa'yo? Si Joey. Si Boss Joey. Yes, of course, si Joey. Naku, kaya love ng lahat talaga yan. Joey is such a wonderful person. Sa bagay Grabe, ako, if there's, legend talaga itong si Boss Joey, no? Hindi lang yun, pati si Bossing, pati si sabi ko, if there's a blessing that I would consider, is nakatrabaho ko si TVJ. Because talaga, ang sarap nilang katrabaho, ang sarap nilang kasama. At saka si Joey will really make you feel, talaga welcome. Si Bossing naman, sobrang bait ni Bossing, kaya lang mahiyain. Sobrang bait? Hindi ka niligawan ni Bossing? Hindi ko pinayagan. Hindi ko pinayagan. Hindi ko pinayagan, oo. Hindi mo pinayagan, ibig sabihin nagparamdam. Maybe ganun konti. Oo, may konti. Kasi yun, may vibration din pag nakaupo. Nagbabibrate din yung telepono. Pero ano ka? Pero oo. Ayaw Oo. Kasi mahirap Mahirap talaga Yung experience ko with Randy, mahirap talaga pagka sa bagay, kung kinaya mo kay Randy? Yes. Kinaya mo rin kay Bossing? Karelasyon mo yung kasama mo, mahirap. Oo. Lalo for me, because sabi ko nga selosa ako And what made you leave Itbulaga? Kasi that time, matagal na rin ako noon, but it came to a point na nagkasakit mami ko. 2 anak ko nasa hospital for different reasons. May sakit din sila noon. Hindi ko nakayanan. Yung talagang sabi ko, I cannot give it my best. Nahiya naman ako kay Mr. Tuviera, kay Malu. That's why I talked to Malu. Sabi ko, aalis na lang ako. Tapos sabi niya, does that mean you're resigning? Sabi niya ganun. Sabi ko, siguro, indefinite leave. Sabi ko, siguro Malu, ganun na nga. Kasi I'll attend muna to my mom and my kids. Kasi talagang kailangan dyan tutok talaga. So, that's it. Yung talagang inuna ko muna ito. Kasi, mabigat din Only child ako Wala naman akong kapatid na tatakbuhan. So, talagang everything is on my shoulders. Of course, maraming tumutulong din o ganun. But then, mahirap yung emotional mo sa mami ko, sa mga anak ko, kailangan nandoon. Oo. Kamusta naman yung love life mo after nung first husband mo? Hindi ka na nagkaroon ulit ng relationship? Ay, hindi. Meron din. Come and go, yung ganon. Wala kang celebrity, Ay, wala. Wala. Puro mga parang private wala. Individuals to? Hindi, wala. Kasi mahirap ang celebrity din Sabi ko nga, hindi ko matitake it kasi selosa ako So ngayon, meron ka bang Meron kang boyfriend? Wala. Friends, hindi. Alam ko, if it will happen, it will happen. The time will come. But ako kasi, since lumaki ako, walang tatay, walang male figure sa buhay ko. So talagang mas drawn ako sa male friends. Given na yon, mas drawn talaga ako sa male friends. Kasi feeling ko, may magpoprotekta, may sasapak pagka yung ganyan. Kasi parang hindi na pwede ako na lang palagi magprotekta sa sarili ko, yung ganyan. So, it's nice to have a male friend. Kasi yung parang meron kang I have a lot of male friends na naging close ko. But gusto ko ganun na lang. Kasi mahirap sa ngayon, unless talagang ipadala sa akin ng Diyos talaga, yung alam mong ito siguro. Pero hindi ko hinihingi yan, Julius. Darating at darating yan, di ba? Oo, at saka wala akong desire sa ngayon. Okay, friendship, yes. Pero yung desire to be with somebody, ngayon wala. Hindi ka ba afraid to be alone? Kasi eventually one day, syempre, mawawala rin si nanay mo. Yung mga ganun bang, siguro, prospect? Afraid hindi, pero naiisip ko, like, kunyari, paano pag wala na mami ko? Paano pag, yung nawala, kunyari, yung isa ko pang anak. So, sabi ko, paano? But then, if I look back, I'm senior already. All these years, God has always been there. He has always provided. He has always found a way out. He always provides. He will always send somebody. So, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kasi noon pa talaga, ang dream ko noon, wala pa ako sa ganito, bata pa ako noon, maging missionary. Gusto ko talaga maging missionary noon. Kaya pag may nangyayari sa akin, siguro, Lord, piniprepare mo yung heart ko para talagang matupad itong yun. Wala akong hiningi na kayamanan o tumira ako sa mansyon, hindi. Yun talagang sabi ko. To serve talaga. Teka muna, bago tayo dumire-diretso dun sa career mo, gusto ko lang balikan yung nabanggit mo na dark past. Yes. Ano nangyari doon? Why do you consider it your dark past?
Yung parang siguro, Julius, yung naghalo-halo na lahat ng mga nangyari sa akin noon, yung insecurity, yung mga ganon. Tapos noon, I fell into the wrong type of friends. Yun. Kaya it's so important talaga na kung kailangan makialam ka, choosing the friends of your children, who they hang out with, talagang pakialaman mo. Because yung time na yun, nadala ako. Saan? And then dito sa they were doing Drugs. Marijuana, they were Drugs. doing, ganon. Kaya, yun, natuto ako gumamit, ng drugs. Yung noon, hindi naman yung mga injection, pero yung nasira ang buhay mo. Kumbaga, nadiskarel, yes. Because before you were introduced to drugs, what was your life then? Ay, naku, sabi ko nga, grabe, sobrang diretso ng buhay ko noon. I never smoke, I never drank. Diretso sa drugs. Ni walang sneak preview, walang diretso. Paano ka na-introduce doon? Pinatry ako should I say what it was? Oo, yung Mogadon. Okay. Tsaka Ekis. Uso yan noong mga panahon na yan. Uso yan ng mga panahon na yun. Tapos sabi ko parang, okay to ah. Ano effect? Kasi hindi naman ako umiinom, so hindi ko alam kung parang lasing o parang gano'n. Pero nasarapan ako. So that was the start. Okay. Yun talagang ang demonyo talaga, ang galing talaga mang-akit talaga. Mga taga-showbiz din yan na nagpakilala Hindi. Mga Hindi friends taga, lang talaga? yes, friends, oo. So you got hooked into it? Yes. Oo. Kasi, di ba, ang dami kong mga dinadala, ang dami kong hang-ups, ang dami kong ganyan. So ito, parang it gave me the, yung lakas ng loob, humarap sa tao, lakas ng loob. In fact, I was in the States noon. After my marriage dissolved, yung nagkahiwalay kami, so dumiretso akong States. But I was already taking noon. When you were married, gumagamit ka na? Oo. Doon ako nag-start na introduce. Ang husband mo ay, saan mo siya nakilala? Sa hitchhike. Sa hitchhike. Kasi nasa school pa ako noon. Nasa school ako noon sa Makati. Tapos, late na kami, kumakain pa kami sa fast food. Ewan ko kung naabutan mo yun, may fast food noon. Late na kami, accounting class yata yung una namin. Tapos meron akong kasama, she's a famous lawyer now, Tunting Cruz, attorney Tunting Cruz, kilala mo? Yun na nagpakilala sa akin. Tapos tapos kasama ko si Tunting and another one, Marilu, yun. Tapos sabi niya, naku, late na tayo, wala kami mahanap na taxi. So, tama-tama, may dumaan na kotse, tapos sabi niya, ay, kilala ko to. Sabi ni Tunting. So, pinara niya. Ako, hiyang-hiya ako kasi hindi naman ako nag-hitchhike. So, nandun ako sa likod, tapos tinitignan ako nung guy, yun na naging asawa ko, tinitignan niya ako sa rear view. Sabi niya, di ba you're Tony Rose Gaida? Kasi lumalabas na ako sa mga commercials noon eh. Sabi ko, no. My name is Susan Batumbakan. Bakit naman yun naisip mong pangalan? Pumasok sa Susan isip ko. Batumbakan. Siguro may nabubuhay talagang Susan Batumbakan. Baka naman sikat yung kantang Ani Batumbakan. Ay, hindi, wala pang Ani Batumbakan. Wala pa. Okay, wala pa yun. Okay. Nauna pa ako sa Susan Batumbakan. Yun. Sabi ko, no, my name is Susan Batumbakan. Where it came from, I don't know. So, ayun. Pero alam niya, nagsisinungaling ako. Because kilala niya ako. Nakikita niya ako sa Kamay commercial pa noon. Tapos, if you would call it fate, dininay ko na I was Tony Rose. Nagkita kami sa bangko kasi I was cashing a check, pero bangko ng KBS. Naabutan mo ba yung KBS? KBS, naabutan ko. Oo, KBS, Kanloon Broadcasting something. Oo. Basta yun doon. Nagpapakash ako ng check for my radio show. Tapos siya rin, nagpapakash ng check. Pero bakit doon? Tapos nagkabaggaan kami. Tapos sabi niya, di ba you're Tony, hindi ko na pwede masabi Susan Batumbakan. Second meeting na to? Second meeting na yun. So parang sabi ko, bakit kaya na so hinikin niya na yung number ko. Yun, tapos the rest is history na. Ayun na. Oo, yun na. And then you got married. And then we got married. And you had 2 kids, yes. Oo. So, paano nangyari na habang mag-asawa kayo, you were taking illegal drugs? It just happened. Uso yan. How was the relationship like?
Alam mo, sayang, kasi siguro I was young pa din. I was 20. I was in my 20. Early 20s. Kakatungtong ko lang yata 20 or 21. Siyempre, yung mindset mo pa noon, yung parang, ay, kung ayaw ko na to, hiwalay na. Yung I never, Yung I never really, first of all, kasi I grew up in a broken home. Although I wanted the family so badly, yung sa akin nun, parang pag hindi ko na gusto yung nangyayari, alis na ako. Ganon. Siya naman kasi, like, of course, ang dami nagkakagusto sa kanya. Talagang, pogi, tapos may dating, tapos ganyan. So, ako super selosa ako. Hindi ko talaga matake yung ang dami-daming babaeng humahabol sa kanya. So, ayun. So, Sumuko ka? Sumuko ako. Oo. And then what about the kids? The kids, dinala ko, and then we left for the States. And then, but I was taking na noon. Kaya nakuha pa sa akin yung mga anak ko when we were in the States. Siya, kinuha niya? Yes. Pinasundan nila ako ng detective. So nakita nila that I was still doing drugs. So nagkaroon pa yata ng court case, and then napasa that I was an unfit mother. So nakuha nila yung custody ng mga anak ko. Which is, of course, a very painful part in my past. Yun talaga makita mong nawala sa'yo yung mga anak mo. Masakit talaga. Paano ka naka-recover doon? That's when kasi mami ko noon, lagi akong dinadala sa Bible study noon. Nakukornihan pa ako noon. Parang, ano ba itong mga ito? Nagtataas ng mga kamay. Tapos kung magdasal, umiiyak pa. Nakukornihan, corny ako. But later din I know, talagang pag time mo na eh. Talagang pagka, siguro, the Lord had to break my heart para He could come in. Yung talagang napasok niya. Pinaramdam niya sa'yo muna yung hirap. Nung this was New Year's Eve of 1987 yata. Basta every New Year's yan, ini-invite kami ng father-in-law ko to spend New Year's with them. So we were at this party, nandito kami, gathering. Tapos biglang, when it was time to go home, my kids wanted to go with me. So talagang yumayakap talaga sila, nakakapit dito, Mommy, please don't leave us, ganyan. Tapos hinila sila para iuwi. So talagang, nung tiniknan ko, yung nakita ko, tapos pauwi na kami dun sa townhouse namin ng mami ko. Kasi this was spent dun sa bahay ng father-in-law ko. Sa Philippines na to? Sa Philippines to, dito. So, nung pauwi na kami, parang, ito ba yung ginawa ko sa buhay ko? Pati mga anak ko, nadamay ko. So, yun, that's when yung parang binuhusan ako ng tubig. No, parang, sabi ko nga, the Lord wasn't just knocking on my door. Talagang He was banging already. Parang, Tony, magising ka na. So yun, that's what did it. Nung naisip ko na nga yung extent ng damage that I've caused, not just my life, but the lives of my two innocent children. Ayun, dun ako, yung parang sabi ko, Lord, parang sumuko na ako. Sabi ko, nilabas ko na yung panyo ko, Lord, surrender na ako. I didn't even pray anything, basta sabi ko, Lord, I surrender. Tapos biglang, pag ko noon, going back to the Bible study, nakukornihan ako. Talagang nakukornihan ako noon until that time na naging personal na sa akin ng Panginoon. Nung pumasok na siya that night, yung talagang I was at the end of my rope. Usually naman ganun di ba? Yung talagang talaga tayo. Ano yung lowest part doon ng life mo na? That was it, yung wala na sa akin yung mga anak ko, parang sirang-sira na lahat. You were so unhappy. I was so unhappy, not just unhappy, talagang empty, lost. Yung talagang parang yung tinitignan ko yung pauwi na kami dun sa townhouse namin kasi ginaganap tong New Year's Eve sa bahay ng father-in-law ko noon. Tapos inuwi sila dun sa bahay ng ex-husband ko. So ayun, kami naman, uwi na kami sa townhouse namin. So yun, yung pauwi na kami, parang feeling ko yung parang hearse, yung para ako nasa kabaong, na talagang na ako sa hukay. Yung wala na akong kinabukasan, I was dead. I was dead talaga inside. But yun, yung parang... But there was never a point in your life na parang you wanted to end your life? Yes. A lot of times. Maraming beses. Yung parang iniisip ko na, paano kaya? Pero takot naman ako. So, yung gano'n. Yung parang iniisip ko,
malulunod, natatakot naman ako malunod sa tubig. Iinom naman ako ng ganyan. Baka iinom na lang siguro ako ng ganyan. So, iniisip mo Yun, na? iniisip ko na, and I think I attempted to. Pero hindi, wala, nabuhay pa rin. Talagang sabi nga nila, di ba, yung masamang damo, tumatagal. O hindi, oh. Pero yung masamang damo, yun ang binabago. Oo nga, yun ang binago eh. Pero saan nagagaling yung sadness na yun? Yung anger, yung sadness, yung frustration, depression, saan galing yun? Yung experiences, yung experiences of yung insecurity, yung ba't ako iniwan ng dad ko? Oh, see, doon talaga eh, no? Doon nagsistem talaga yun eh. ang Ba't ako no? iniwan ng tatay ko? Hindi ba niya ako mahal? Hindi ba ako worthy mahalin? Yun. Were you able to express that sa mom mo? Oh yes, alam niya yun. Hindi ba siya Alam parang niya na lungkot, na... Siyempre, Diba? crumbled din ang ano nun. Oo, partly ano siya doon eh. Di ba? Yes. Responsible din siya doon eh. At saka only child lang ako. So, well, sabi nga ng mami ko, kumbaga siguro, had I not been through also yung mga experiences niya as an actress, as a ganun, she would have made the go of her marriage kahit na babaero yung dad ko. Kaya babaero yung dad ko, ang napili ko, babaero din. Usually, kahit hindi ako lumaki with my dad, yung siguro psychological, yung subconscious mo, ay, ito siguro, you're drawn also to the same pattern. Yun, unless talaga ma-break talaga yun eh. Diyos lang talaga makaka-break talaga nun eh. Doon sa point na iniisip mo nang tapusin yung lahat, what stopped you from doing it? Anong mga pumapasok sa isip mo? Unang-una nandun yung takot. Kasi sabi ko, what if it doesn't work? Mabuhay pa ako ulit. Sabi kong ganyan. So, ganun. Pero... Or what will happen when you do it? Yes, oo. What's Sana gonna ko happen to you? pupunta. No? Sana ko... That's it eh. Kasi I grew up also like with a prayerful mother. So talagang na-instill din sa mind ko na may heaven, may hell, may ganyan. Sabi ko, paano kung doon ako mapunta? Paano kung ganyan? So, doon ako talagang natauhan. So parang naglalaban yung yung foundation mo ng pagkatao mo, no? Yes. Tinitimbang mo na ng panahon na yun. But of course, sabi mo nga, hindi kayang ayusin ng iba. Even you yourself couldn't do it No, kung even my hindi ka mom. tinulungan ng Panginoon. Yes. Paano ka totoo natulungan yun. ng Panginoon? Yun nga, yung time na sinuko ko na yung buhay ko, nag-iba. Biglang mami ko nun, pagka yung sinisermonan ako, usually opening remarks pa lang yan, tinatalikuran ko na, umaalis na ako eh. Ngayon, parang sermon siya na sermon sa akin sa loob ng kotse. Hanggang sa umuwi na kami, akala niya tinutuya ko siya. Sabi ko, Ma'am, talk to me some more. Parang sabi niya, ha? Parang hindi to yung Tony na kilala ko. Parang, bombahin mo na ako, kahit pagalitan mo ko, okay lang. Kasi parang, my heart was already cushioned by the Lord. Yung talaga, the minute you tell the Lord talaga, Lord, this is it. Suko. You don't even have to pray anything. All you Ano have feeling to say mo? How would you describe yung feeling na pumasok sa pagkatao mo? Alam mo, Julius, that was New Year's Eve, di ba? She was talking to me till early morning. First time ko nagising na parang pagtingin ko sa labas, buhay na buhay yung puno, buhay na buhay yung sky, blue na blue, everything started to have color. Samantalang noon parang patay na lahat. Oo, parang withered na lahat. This time parang nabuhay lahat. Yung talagang iba yung feeling, and you know it's not you. You know it's not the sermons that you heard. It's within It's you. within talaga. Yung talagang Parang masaya-masaya ka sa loob. Iba yung parang busog ka sa loob. Yung emptiness mo na feel in that split second. All I just said was, I surrender. And then yun, until morning, everything was just so alive. And that was the beginning na I started wanting to go to Bible study. And then dati, yung pag nagbabasa ng Bible, mami ko, bubuksan ko, hindi ko maintindihan. This time, parang nagja-jump yung mga letra na buhay. Ganon. Ibang-iba talaga. Talagang there's life Pati talaga. direction ng life mo nagbabago. Direction ng life ko. Hindi overnight, ha? Yung talagang, slowly. it was a step by step. But then, I wanted to know more about the Lord. And then, I wanted to hear more the Word. And then yun, on my own, I started wanting to go to church. I started wanting to go with my mom sa Bible studies, na dati nun corny ako.
Oo, so yun. What about your kids? And your My ex-husband? kids. Paano nakipag-reconcile ka ba sa in terms of, yung paano lang, kumbaga, being cordial, co-parenting with your kids? May Because ganun ba? noon, I could only see my children weekends. Ah. Weekends lang noon. ito yung masakit hanggang ngayon. Although tapos na, weekends ko lang sila pwede makita. Friday, Saturday, then Sunday, uuwi na. Then, nung minsan na uuwi sila, yung youngest son ko, yung talagang kumakapit sa akin. Sabi niya, Mommy, please don't leave me. Please don't leave me. So, there's nothing I could do. So, talagang all I could do is alisin siya sa akin and ipasok sa kotse. Tapos nakikita ko sila yung nakalingon sa akin na gano'n na iyak lang, iyak lang, iyak. So, talagang it was really a heartbreaking experience for me. And this would happen every Sundays that they had to go home. So I just kept praying and praying and praying and praying. Yun talagang wala akong ginawa, kundi Lord, please help me have my kids once again. Please help me. Yun. Tapos, yun. Dadating tayo doon. Paano sinagot ng Diyos? Oo. What about your husband? May nangyari, oo. Meron siya na impregnate na babae. So, una ganito. Kasama ko na pala si Tina Revilla noon because she introduced me to a lawyer noon. Pero it didn't work. Sabi niya, alam mo Tony, imposible na tong kaso mo. You're fighting Goliaths, financial Goliaths. Ito talagang, kumbaga may mga pera yan. Wala ka nang magagawa dyan talaga. Even if you get a lawyer, syempre, you have to dole out din sa lawyer mo. Hindi mo makakayanan labanan ito. So, parang downhearted ako. But then, pumunta siya sa bahay ko para sabihin kasi baka parang the girl wanted them to get married. Kasal pa kami, hindi pa kami annulled noon. So, pwede ko siya ng bigami, di ba? Kasuhan ng bigami. So, nagpunta sila sa bahay ko noon. Sabi nila, yung parang inaamo ako na parang, nakikipag-areglo na ito, dala pa niya yung girl. Dala pa niya yung girl. Tapos sabi pa ng girl, we're giving you your children, what else do you want? Gumanon. Kasi sabi ko, hindi ko kayo papakialaman. What you want to do with your lives, do it. All I want are my kids. So, binigay? June 12, kailan ba Independence Day? June 12, 1988. They were knocking on the door. Dala lahat ng bagay. Oh my! Grabe. Sinurrender sa akin mga anak ko. Yun. Grabe. God is good talaga, no? Yes. He really has plans, no? Na iba ang Diyos pag siya na yung pinakilos mo. Iba talaga. Yun talagang, yung sinasagot niya sa dasal mo, beyond human, understanding. Yung, hindi to yung script na alam ko, iba siya gumawa ng script. Paano mo i-describe yung emotions mo na nakita mo sila dun? Hindi ko alam. Basta alam ko lang, thank you Lord, because alam ko, hindi galing sa tao to. Wala akong abogado, wala akong panlaban, wala akong pera. And yet, nandito yung mga anak ko kumakatok sa pintuan ko. Nagdala ang bagahe. Anong reaksyon ng dalawa? Hindi na to weekend. Ang reaksyon ng dalawa? Yung talaga yung yakap nila sa akin. Gusto nila talaga sa'yo? They really wanted to be with me. That was one of the happiest moments in my life talaga. How old were they? 8 years old. 8 and 7. 8 and 6. Oo. Bata pa sila. And lalo yung maliit ko, talagang baby yan eh. Kasi ang bunso will always be a bunso for life eh. Yun ang talagang mami na mami. Yung older one ko, siya yung James, halika na. Yung parang trying to be strong for the brother and for me. James, halika na. Tama na yan, halika na. Yung pero imagine mo yung dala-dala niya. Yeah. I lost my younger one. Yes. The younger? Yes, the The younger one that one. you, Yes, so yung baby ko. Yun yung nawala. Yes. Nagkaroon ng yun. Of course, marami mga speculations na ganun daw na. But he fell here. Dito. Dito nahulog siya sa... Were you here when that happened? Madaling araw yun. Kasi smoker yun eh. Nag-yosi yun. And he would usually be out the window praying for me. Kasi nung nawala siya, sabi ko, Lord, kasi ang daming naririnig eh, mga ganyan. Na nag-suicide. Na nag-suicide daw, ganyan. Pero hindi naman totoo. Hindi, kasi nung bumaba ako sa may pool, buhay pa siya, sumisigaw siya, pain. Tapos nakaganyan yung kamay niya, at saka yung paa niya nakaganyan.
So, ibig sabihin, kumapit siya sa rail ng matagal. Because nagyoyosi siya. First time niya, umupo dun sa balcony, parang nangyari kay Miko. Yes. Kaya si Ali called me right after nung nalaman niya ito nangyari kay James. So, yung nahulog na siya, tinakbo ko sa taas, Ma'am, si James ko nahulog. So, bumaba ako, sigaw siya ng sigaw, Ma'am. Tapos pagkuha ko sa niya, Mami, sorry, hindi ako makakapasok bukas. Yung pa, na sinabi, may ganun pa siya. Sumandal. Yes, gumanon siya. Oo. Tapos, yun, nahulog siya rin. Oo. Buti, nakakayanan niyo pa rin tumira dito sa lugar kung saan nangyari yun. Oo naman. Hindi, God's grace. Sabi ko sa iyo, yung parang to this day, yung yakap ng Diyos talaga sa akin. Yung iba. Iba talaga si Lord pag gumalaw. Tsaka alam niya talaga what will hit you the most. But dun siya talaga lalong nakaganon sa'yo. We were able to take him to the hospital pa, pero sigaw siya ng sigaw ng pain. And alam mo, Julius, kung wala ang Panginoon sa buhay ko, ang hirap tanggapin yun, di ba? Makikita mo sarili mong anak na dying. So, nandun kami sa van, yung sinundo, hindi ko na nga alam sino sumundo sa amin eh. Basta Fiera, dinala kami sa hospital. Sigaw siya ng sigaw, pain. Tapos nandun na kami, hindi ko na makayanan kasi talagang see my son in pain. So, nandun ako outside the curtain sa emergency room. So, gumaganyan yung doktor. Tapos tumingin na lang siya sa akin, gumano na lang, nawala na. So, ang usually mami ko yung talagang magbe-breakdown yan. She was so composed. It was really, yung time na yun talaga na naramdaman ko ang yakap ng Panginoon. Kasi talagang hindi yung makakayanan yun, yung talagang yakap niya, pati sa mami ko. And my mom was even able to close his eyes. Kasi nakatingin siya sa taas. Parang he was in a prayerful stance. Tapos, it was my mom who closed his eyes, which hindi niya magagawa yun kung wala si Lord sa buhay niya talaga. Ikaw? Paano mo hinahandle? Ganon din. Alam mo, for some reason, to this day, Julius, when I think about it, of course, nandun yung, alam mo, nawala yung anak mo, yung pain, but yung sting nung death, nawala. Kasi I know, he's in a much better place. There was never a point of parang blaming or anger never. with the Lord? To this day, never. Paano mo nagawa yun? Kasi it's a normal human reaction, yes. di ba? Hindi. Why, di ba? Because I know he's, nandun na siya sa lap ng father niya, heavenly father niya, the father he has always wanted to have. Kasi si James, dream niya talaga mabuo pamilya niya, which he never got to see. But at least he's now with the Lord, he's with his heavenly father. At least kahit ano sabihin mo, the perfect love nararamdaman na niya ngayon. So that's what gives me the strength. That is an amazing, diba, story. Parang ang hirap tanggapin, no? Yes. Na ang pinakamamahal mong anak ay bigla na lang mawala sa iyo ng isang iglap. Totoo yun. That's why you never know. And it has really taught me also how to live with an open hand. Yung being willing to give whatever is taken and accept whatever is given. Yun talagang, okay Lord, level up tayo sa trials ngayon. Okay Lord, what are you trying to teach me? Hindi ko sinasabi it's always perfect all the time. Of course, may mga time nasasaktan pa rin ako. Pero after a while, yun at the back of my mind, hindi, may tinuturo sa akin. May tinuturo sa akin ng Diyos. Siyempre, mga viewers natin, iisipin nila, ganun ba talaga magmahal ang Panginoon? Ba't ang sakit? Ganun siya magmahal. Pero iba. Alam mo yung naramdaman kong yakap niya, yung namatay yung anak ko. At even to this day, na iniisip ko paano siya transport from this life to another life. It's with of course you miss the presence, no? But you know that he's in a better place. He's in a much better place. Yun. Grabe. Wow. At saka yung love na na-experience niya with God. Talaga. Yung panganay mo, paano tinanggap yun? Yung panganay ko, iniyakap din ng Diyos yun. Kasi ganyan sila ng brother niya. Talagang super close sila. And then, nung umuwi kami, yun talagang
Sabi niya, wala na si James. Ganon. Pero nakita ko siya kasi hindi umiiyak yun eh. Yung eldest son ko, bihira umiyak yun. Pero yung time na yun, umiyak siya. Sabi niya, wala na si James. Ganon siya ng ganon. Tapos sabi niya, di bale, at least kay Jesus na siya. Mga ganon siya. So talagang there's a big difference talaga if you know where you will go. If you know where your loved ones will be. Kasi inevitable naman ang death eh. It will happen to all of us. But yung preparedness, yung alam mo na may mas malaking pagmamahal. It takes talagang a strong faith. Yes. Para talagang kayanin mo. Totoo. Kasi iba mga magulang, up to now, di ba? They couldn't recover from the pain of a loss of a loved one. Totoo yun. So, for them who are watching right now, na nakakaranas ng gano'n, anong gusto mo sabihin sa mga taong yun? Whether magulang yan, anak yan, anong message yung gusto mo parating sa kanila? You know what? Madaling sabihin, kala nila madaling sabihin, trust in the Lord eh. Kasi parang trust in the Lord. Ang dami-dami ko nga problema. Just trust in the Lord. Get to know Him more. Yung parang, kasi, like kunyari, tayo, nung nalaman ko, interviewin mo ako ulit, sabi ko, ay, excited ako. Tako si Julius yan. Mahilig din sa pets yan. Na pareho tayo, di ba? Kasi kilala kita eh. Yung kumbaga sa parang, nawawala yung nervyos, nawawala, I know that, nagkukwentuhan lang tayo because we've known each other before. And if you know the person, may tiwala ka, especially if you know the person was kind to you, was good to you, lalong Panginoon. Pag nakilala mo siya in a personal way, iba mo siya makikilala talaga. Iba yung dating niya sa'yo. Oo, personal din. Kaya yung alam mo, yung yakap niya, hindi nawawala. So you just have to have trust in Him. Trust in Him, but it's not easy. You have to really open your life to get to know Him better. Amazing Because to story. this day, Julius, I still have a lot of trials. As in, ang dami. Sabi ko nga, nagle-level up. And like my second son, he has multiple sclerosis, which is a debilitating disease. Eventually, he can go also anytime. Sa bagay, so can I also, any one of us. But ito, yung nakikita mo na nagsasuffer din kahit papano. Tapos ang gamot niya noon, ang mahal-mahal. That's why, ayun, surrender na lang talaga. Lord, ikaw na bahala. Lord, ikaw na ganyan. Si Mami Rose din, di ba? Yes, of May sakit course. din. And it's difficult. Like, it's difficult, but I know when the time comes, God will provide. God will provide. And He does, di ba? He does. He never let me down. Of course, there are times na iti-test yung kuwan mo. Lord, nandiyan ka ba, Lord? Tutong, ganyan. But He always comes through. He does. Galing, no? Galing talaga niya. Wow! Oo. Ang ganda ng kwento mo. At sure ako na marami ka na-inspire na mga viewers natin ngayon. Actually, yun ang prayer ko. Sabi ko, Lord, sabi nga nila, every test can become a testimony. Di ba? And that's what I pray for. Itong mga pinagdaanan ko at pinapagdaanan ko, magamit talaga. Kasi, Julius, ang pinagdadasal ko, hindi naman yung yumaman ako, maging sikat ako, o maging, ang ano ko talaga, yung passion ko sa Panginoon, hindi mawala. Yung lumakas pa. Kaya sometimes be careful what you pray for. Pag hinihingi mo yun, dadagdagan ng trials mo. Okay. Kung kakayanin mo naman, di ba? Hindi na ikaw gagawa kasi alam mo, hindi na normal yun eh. Supernatural na yun eh. Yes. Saka bumabawi naman si Lord, di ba? Kahit Totoo. na nasasaktan ka minsan babalikan ka naman niya ng masigit pa. Yes, Diba? oo. But of course, a loss of a loved one, ang hirap talagang palitan, di ba? Totoo. Never mo na mapapalitan yun. Siguro trust in the idea na they're in a better place with Him. Yes. Na inaalagaan niya Yes, yung mga oo. minamahal mo. Totoo. Diba? Totoo lang yun. talaga Iba, it makes a big difference talaga if you know nasan sila. Oo. Thank you. Thank you so much Ay, for this inspiring thank interview. you, Julius. Naku, thank you. Dami natin mga na-inspire na mga viewers. Ay, naku. Thank you, Lord. Thank Yun ang you. pinagdadasal ko talaga. Thank you, Tony. Naku, thank you, Julius. Thank you for having me. Maraming salamat po. Bye.
up? Congratulations. Days of Frankenstein is #2 in the US box office. Yes. How do you Thank you so much. feel? I'm just so overwhelmed with pride and love for the film, and I'm just really excited for what's in store. I'm actually immensely proud for Zelda, Catherine, and Cole because they all worked very hard on this project, especially Zelda. This is her first feature film, and she poured her heart into this project. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.